Warning. Our YouTube channel and its videos may contain scenes, language, and content that may not be appropriate for all audiences. These videos include surveillance footage, undercover pursuit of suspects, actual police and rescue operations, and fearless confrontations. If you do not approve of the content, please do not watch our videos. If you wish to continue, we strongly advise that you proceed with caution. Viewers' discretion is advised. Luzon, Visayas, Mindanao, handa na ba kayo? KB, Kilos Pronto! KB, Kilos Pronto! Serbisyong totoo mga boss, ito ang sumbungan ng bayan. Ora mismo, aksyon agad at maaasahan. Sunod-sunod ang kilos sa pagbabalita. Nakatutok ang mata sa problema na nakikita. Lahat ng question ay may solusyon. Sa bawat hinaing, katumbas ay aksyon. Kilos Pronto! Di ka na magtitiis at mabibigyan ka dito ng resulta mabilis. Dahil ang bitag, walang pinapalagpas. Sa tropang Ben Tulfo, wala kang ligtas. KB, Kilos Pronto! KB, Kilos Pronto! Ipaglalaban ng karapatan, problema'y matutugunan. Maraming katanungan dito ay masusolusyonan. Kilos Pronto! Kakampi ng masa, humanda ang lahat. Sa bawat abusado, ito na ang katapat. Napakatibay na programa na inyong hinahangad. Walang patumpi-tumpik at kumikilos agad-agad. Kilos Pronto! Ang ating sumbungan, madali lapitan at agarang kang matutulungan. Na kahit anong krimen, handa naming harapin. Basta hustisya'y makamit, lahat ay aming gagawin. KB, Kilos Pronto! KB, Kilos Pronto! KB, Kilos Pronto! Magandang hapon Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. A11 ho, Martes ho ngayon. Live ho tayo sa PTV4, ganoon din ho sa ating Facebook page ng Kilos Pronto. At sa radyo naman, 738. Yes. Kung eto ho'y tayo napapakinggan. Sabay. Yun. Oh, magandang hapon po. Ito na. Simulan na natin. Okay, Imbestigahan at Serbisyo Publiko. Eto na. Si Chairman, kapito ko sa pwesto, ayaw umalis kahit suspendido. Alamin sa Kilos Pronto. Mag-ingat sa mga taga-uno sa SM Aura, baka kayo mabiktima. Itong si Kuya, hindi alam kung ano ang tumama sa kanya. Alamin sa Kilos Pronto. Pinay sa Saudi, nasadlak sa dusa. Among nakuha, walang kasing sama. Alamin sa Kilos Pronto. At OFW sa Abu Dhabi biglang pinauwi ng amo. Ang malungkot, walang sinahod kahit 5. Alamin sa Kilos Pronto. Sumbungan, imbestigahan at balitaan. Kilos Pronto, umpisa na! Eto, umpisa agad. Sumbong OFW agad tayo mga ka-KP. Isang kababayan nating OFW na nagbalik bayan mula sa Abu Dhabi. Pero sa halip na masaya ang kanyang pagbabalik sa bansa, bugbog at pasa ang pabaho ng kanyang among lukulukong Arabo. Sumbong ni Jonah Arandela. Pinagbintangan daw siya ng kanyang babaeng amo na pinakain niya ng bulok na saging ang kanyang alagang bata. Sa galit daw nito, pinupok siya ng kanyang amo ng blower sa ulo. Sinambunutan, sinuntok, binato ng kutsilyo, tinulak sa kusina, tinadyakan sa likod. Di pa raw na kontento ang kanyang amo at ikinulong pa raw siya rito sa kwarto. Ang masakit pa rito, sa pilitan daw siya pinauwi sa Pilipinas at ang gamit daw niyang pamasahe pa uwi sa Pilipinas ay ang kanyang sweldo. Nako. Abay, kasausapin natin live agad si Jonah Arandela. Kumusta ka na, Jonah? Okay naman po. Medyo gumagaling na po yung mga pasa. Okay, nakikita ko pa rin yung pasa mo sa bandang kanang braso. And then Meron yan, pa po. Marami ka ba ba yung sa likod? Meron pa po sa likod kasi isinalya niya po ako sa kusina. Alright. Meron pa dito. Okay, sige. Kwento mo, anong mabilisan? Nung ikay nakita na may pasa ka ng ganyan, pinauwi ka agad? Kinulong niya po ako. July 5 niya po ako binugbog 2 times. And then July 6 the whole day, nasa kwarto ako. Okay. Hindi niya ako pinalabas. And then nung hapon, sabi niya, put on your clothes. And then dinala na po ako sa airport. Saka lang po binigay niya yung mga Cellphone. cellphone.
Alright. May agency ka bang nakausap doon or anything? Counterpart ng agency mo rito o doon? Ano bang... Wala po. Doon po lang po sa mismong Abu Dhabi ang agency. Ngayon sinisisi nila ako, ba't ako umuwi agad ng Pilipinas? Sinong sisisi sa'yo? Yung po sa agency po sa Abu Dhabi. Sa Abu Dhabi, yung foreign. Pero ikaw, parang direct hire ka. Direct hire po. Tourist po nila akong pinalabas dito sa Pilipinas, Oh, okay. pero ang nag-asikaso po yung agency sa Abu Dhabi. So, okay. Tingnan natin ngayon dito. No? Kilos Prontong Aksyon. Makakausap natin sa linyang telepono ng Social Advocacy and Social Marketing Division ng OWA, si Ms. Josephine Tobia. Ma'am, magandang hapon po sa inyo. Good afternoon po sa inyo, Mr. Tulfo. Yes. Sama natin si Alex. Ma'am, ito ang problema. Ano? Isa hong OFW, binugbog talagang katakot-takot ang pasa sa katawan. Siguro narinig nyo. Ang problema ho, umalis siya ng direct hire. Tapos tourist visa. Pero kinulong muna siya ng isang araw para pahupain sigurong bugbog. Akala ho ng kanyang Arabong amo, ganyan ang mangyayari. Tapos pinauwi na lang diretso, walang sweldo. Parang yung sweldo niya, yun na yung pamasahe niya. Ano ho matutulong ho natin dito sa ganitong klaseng kaso? Unang-una, alamin natin yung kanyang FRA kung pwede pa nating habulin doon sa overseas. Kasi wala nga siyang PRA dito dahil umalis siya ng using a tourist visa. Yun ang mahirap sa atin, no? Okay. Pagka umaalis tayo nang hindi dumadaan sa tamang... Naputol. Alright, anyway. Parang sinasabi niya, kapag hindi tamang proseso Yes. pag-alis mo dito, pero Magkakaproblema. gagawan pa rin ang paraan niya ng OWA. Anyway, linawin natin. Tutulong sa inyo. Sinabi niya, gagawa ng paraan, makakausap yung FRA doon, kahit na paano, importante nakauwi ka na para makonsweldo mo. Pero, ikaw ba aalis pa ulit sa ganitong klaseng experience mo? Hindi na po siguro. Okay, Na po anong ako iyong dito. sasabihin sa mga manonood na posibleng baka gustong gawin ang ginawa mo? Anong Ikaw na lesson? mismo, ano mismo ang sasabihin mo? Payo mo sa kanila. Anong Payo Sige. po sa kanila, huwag po sila ditong aalis as tourist, dumaan po sila sa legal na proseso. Alright. Ikaw na mismo nagsabi niyan, ano? Well, anyway, ire-refer ka namin kay Josephine Tobia. Sigurado tutulong yan. Gobyerno sa gobyerno, pero tingnan na lang natin, ano? Keep our fingers crossed. Andiyan na. Ma'am Josephine, andiyan ka na ba? Oo, sorry, naputol. It's okay. Ma'am, best effort na lang, ano? Siya na nga mismo nagbigay ng advice na sabi niya, kung maaari, wag nang umalis yung iba ng direct hire, tsaka tourist visa. Ano ho matutulong natin, ma'am? Oo, yun nga, alamin natin yung FRA doon sa overseas para mahabol natin. Kasi meron pa palang pasayan. Yes, ma'am. May maltreatment. Yes. So, talagang dapat habulin yan. We will find out doon sa post kung paano habulin yung amo niya at pinauwi siya nang wala sa oras at pinilit talagang pauwiin. Ayun. Para maitago yung mga maltreatment na ginawa sa kanya. Sasamahan ho namin, ma'am, sa inyo to, ma'am. Mabilisan na lang ho, ma'am, dahil kulang na kami sa oras. Sasamahan ho namin sa inyo to para kahit na paano makakatulong ho yung OWA ho sa kanya. Sa Okay po. Best effort, ma'am, ha? Sure po. Okay. Thank you, ma'am. Thank You're you. welcome. Okay, dito naman tayo, paring Ben, mga ka-KP. Bukod doon sa mga CCTV na nakakabit sa mga lansangan, abay umiikot rin po ang kamera ng Kilos Pronto, kaya wala hong kawala ang inyong mga hindi po sumusunod sa batas trapiko. Mga pasaway dyan sa kalsada, abay mag-safety na ho kayo dahil baka kayo pong susunod na maaktuhan ng Kilos Pronto. Tulad dito, panoorin natin. Ang mga pedestrian ang kahati ng mga motorista sa lansangan. Dapat silang bigyan galang sa daan at irespeto ang kanilang karapatan. Sa panulukan ng Kamyas at Kalayaan Avenue sa Quezon City, naaktuhan ng KP team ang kaswapangan ng ilang motorista. Sa naturang intersection, sa mismong pedestrian lane sila humihinto kapag red ang traffic light. Mistulang mga ignorante sa batas trapiko o arugante na animoy walang sinisino. May traffic enforcer man sa lugar, hindi naman sinisita ang kalokohan ng mga talpulano. Ang mga pedestrian tuloy na dapat sana'y diretso lamang natatawid ang siyang nagpapag-ekis-ekis makaliban lang sa kabilang kalsada. Quezon City Department of Public Order and Safety, mukhang kulang sa seminar ang mga tauhan ninyo kung ano at sino ang mga dapat tulihin. Kilos Pronto, huwag ipawalang bahala ang kapabayaan ito.
fish are eating. So should you, anak. Thank you. You're welcome, anak. What does anak mean? It means my child. Nagbabalik ho ang Kilos Pronto. Eto hong Sumbong Metro naman. Kayo ba'y naengkwentro niya ho ba itong UNO? Uno. Ay may mga reklamo ho sa kanila. Gusto ho natin maging patas, ano? Kasi iba na ho mga estilo na nagbabago. At ito ho yung kuminsan, mga bata pa lang hinihikayat ng magsumama sa networking, yung kanilang pera, pinapatulan. Ito mga gadgets, cellphone, laptop, or anything na makukuha, relo, para lang itong membership, hindi ba? Ito, kausapin natin mismo. Ito yung biktima. Itong HR na lang bago natin kausapin. Nandiyan na ba sa linya ngayon? Okay, nandiyan na. Sa linya ng telepono ngayon natin ay makakausap natin. Ma'am, magandang hapon po. Yan. Good morning po, sir. Kayo ho ba'y Maricor Entruso? HR Yes po, sir. Ethics. Ma'am, magandang hapon. Live ho tayo sa Kilos Pronto, sa PTV4. Ma'am, Okay po. may tatanong lang ho kami kasi kayo nasa HR Ethics ho ng UNO International. Ano ho bang pamantayan ninyo kung paano ho kayo mag-recruit ng miyembro ninyo? Yung tama pong proseso sa pag-recruit po ng member, Ano po? hello po? Anong tamang proseso po? Okay po, yung tamang proseso po namin, sir, is yung i-invite ng distributor po namin is dapat po pumunta doon sa Alright. main office namin Yes, or ma'am. any branch po na Okay, ma'am. mayroon pong orientation Okay. regarding po sa networking. Alright. Ma'am, meron ba kayong binibentang produkto? Yes po, mayroon Alright. po. Magkano ho membership? Ang membership po ng UNO is 7,998 po. Yan ho ba sa membership? Kasama na ho ba yung sinasabing produktong ibebenta? Yes po, mayroon Alright. po. Mayroon po silang product. Okay. May May sales package kit na. po Okay, sila. okay. Sige, ma'am. Okay. May access pin po sila, sir. Alright. Ma'am, tanong, tama ho ba para sa UNO na pinapatulan ho, pati ho yung mga relo, tsaka ho yung mga cellphone, gadget, kapalit ng sinasabing membership? No, that is against our policy, sir. Alright. Based Well, sa ma'am, rules of maganda. ethics natin, sir. Alright, ma'am, sinabi nyo against your policy. Bakit yung ibang Yes, mga po. miyembro ninyo, yung iba nagre-recruit ho, mga putok sa buho na pati ho yung pinapatulan, parang pawn shop na ho dating ninyo eh. Po? Parang pawn shop na ho dating ninyo kasi talagang kinukuha ho yung relo, kinukuha yung cellphone, kinukuha yung mga gadget, kapalit ng membership, parang sapilitan ho eh. Ibig sabihin, kapareho nitong nagreklamo ho sa amin, papakausap ko sa inyo, kinukuha na ho yung gadget, ayaw pa ho ibigay hanggat hindi daw makompleto yung 7,900 pesos something. 998. Okay. Tama ho ba yun? Hindi po siya tama, sir. Alright, ma'am, sige, ganito. Pakipaliwanag nga ho, kasi kung nakikinig ho sa atin, Luzon, Visayas at Mindanao at mga kaanak ko sa overseas ng mga Pinoy, yun ho palang ginagawa ng ibang miyembro ninyo. Pati ho yung mga gadget pinapatulan, pati mga relo, sing-sing. Naging pawn shop na ho bang UNO? Hindi po nagiging pawn shop po. Parang ganun ho nangyari sa biktima. Ito, pakakausap ko ho sa inyo, ma'am, yung biktima ho natin ng UNO rito, gusto niya ho, ito, nagre-reklamo na ho sa amin, yung cellphone niya, kinuha, tsaka relo. Si Hiner. Si Hiner. Okay, Hiner, eto, kausapin mo si Maricor Entruso, sumbong mo. Ayun. Sige, reklamo mo. Paano nangyari ba? Hiner, kwento mo. Ma'am, kasi may isang akong kaibigan na pinapunta ako sa isang mall. Tapos niyaya ko doon na titingin lang daw at saka makikinig sa kanila. Oo. Tapos may nilapit sa akin na babae na Nagpakilala ba na UNO siya? sir, nagpakilala na ako. Okay, quickly. Sinong nare-reklamo mo rito? Si Emmanuel Sararana. Ma'am, meron ho ba kayo may Emmanuel Sararana? Emmanuel? Sararana.
Kasi ito ho, yung inyong miyembro na to, ito ho yung parang pasimuno ho sa inyong sinasabing networking, team head daw ho siya. Team head daw ho siya. Ito, kung kayo ho'y nanonood, ito nakikita, nakaposing pa sa kanya sakyan. I am a proud member of UNO. Nakikita ho sa TV. Nagmamaneho pa ho. Wow, man. Wow, ang galing. Sir, pakiklaro lang po yung buong pangalan po ng distributor namin kasi medyo hindi ko maklaro sa cellphone ko po. Okay, sige. Si Emmanuel Sararana, team head ng UNO Philippines. Emmanuel Sararana. Hello. Ma'am, anong buong pangalan nito? Manuel. Nagtatanong pa sila. Sir Ben, ano po yung last name po? Sararana. 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 Manuel. Miyembro ho ninyo yun, ma'am? Kasi kung hindi nyo membro to, ma'am, abay, ngayon pa lang, mag-issue na kayo ng all points bulletin na dorobo to na ginagamit ang pangalan nyo. May picture pa siya na UNO, number 1, I'm a proud member. Confirm po yan, Sir Ben, na distributor po ng UNO. Confirm distributor. Po yan. Okay, ma'am. Pwede ho bang, ganito na lang ho, ay, Sige kung po. may tanggapan ba ho ba kayo, ma'am? Mayroon po dito po sa, yung head office namin po, dito po sa Panay Avenue. Sa Panay na. Wala na kayo sa Ortigas, ma'am. Wala na po. Nalugi na kayo roon. Po? Nalugi na kayo roon. Nanawa na yung mga tao sa inyo mga racket. Nag-transfer na po kami dito sa Panay Avenue po, yung new head office po namin. Saan sa Panay Avenue, ma'am, para naman malaman ng tao, kabatiran, kasi in case na magre-reklamo sila, idediretso na namin sa inyo. Saan ho sa Panay Avenue? Okay, dito po sa Octo Arts Building. Sa Octo Arts. Alam ho namin yan, ma'am. Okay, ma'am. Ma'am, ganito na lang, ma'am. Kung maaari ho, mas maganda siguro, kung kayo ho, mag-invite na lang ho kayo, wag naman sa mga mall na dinadala nyo pagkatapos kukunan nyo ho ng cellphone, tsaka mga gadget, at tsaka mga relo. Parang hold up ho yan, ma'am Mawalang galang lang ho, kasi hindi ko gustong dating kasi marami ng reklamo sa inyo ng araw pa. UNO, unlimited networking opportunities. Hindi ho ba tama? Opo. Unlimited din yung racket ninyo, tsaka pagkukuha ng mga gadget ng sapilitan. Pagkatapos kinukuha na nitong pobre, gusto mo nang kunin yung relo mo? Ito ma'am, isaulin yung relo niya at saka gadget niya. Pwede ba pakisabi doon kay Sararana? Binigay ito. Ayaw daw ibigay, ma'am. 2,000 pesos eh. 2,000 pesos na lang utang niya. Sabi, hanggat hindi mo makumpleto to, hindi ko ibabalik sa'yo. May karapatan ho ba ang isang taong sa pilitan i-hold yung relo na ayaw na ho? May karapatan ho ba? Wala naman po siyang karapatan, sir. Ngayon pa lang ho, nirereklamo ho namin sa inyo, Luzon, Visayas at Mindanao, narinig ho tayo. Pakisabi na lang ho, bago ho masira, at hindi ho namin layunin sirain ho kayo, pero nakakasira yung trabaho ginagawa ng tao ho ninyo Hindi ho ba, ma'am? Okay po. Alright, ma'am, dyan lang muna kayo. Pakinggan nyo to, ha? Sa action naman to, tingnan natin dito. Makakausap naman natin dito si Director Jose Aquino ng Enforcement and Investors Protection Department ng EIPD, Securities and Exchange Commission, or SEC. Sir, Director Jose Aquino, magandang hapon po sa inyo. Magandang hapon po. Sir, ito ho sa... tama ho bang isang networking company ho sa pilitan kunin ho yung gadget ng isang nire-recruit ho nila for membership na walang mabayad, kinuha ho yung gadget relo at pagkatapos ng tinutubos na ho, hindi pa raw kumpleto, hanggat hindi makumpleto, hindi bibigay yung mga relo. Yung ganong klaseng estilo ho, scamming na ho yan Ano ho inyong sasabihin dito ho? Well, yung procedure na so that you will become a member. Yes, sir. And you will be able to sell your product, the product of the corporation. So kailangan mo pang because you cannot give the money right away. Yes, sir. So you have to leave your watch or your cell phone. I think something is unusual with that kind of business. Sir, ang tanong ko, aside from use, can you use it unethical, illegal? Parang ganun nga. Well, bakit hindi ho natin pwedeng sabihin ho na galing ng Securities and Exchange Commission for compliance and the ethical ways to do it, sir, na hindi naman siguro pwedeng pilitin ho. Pag hindi makumpleto, pabalikin na lang. Bakit hini-hold ho? Parang sanlaan na ho ngayon ng UNO Parang pawn shop na ho sila. Pambansang sanlaan na ho sila Di ho ba pwedeng...
most probably ang pinakamaganda yan, you tell itong complainant to come to see us. Okay, sir. And then we will interview him. Okay. Try to find out what actually happened. Alright, sir, ganito sa kabilang linya ho kasi sir, ang uno, napapakinggan ho tayo. So dadalhin na namin sa inyo ang nagre-reklamo sir para maimbestigahan ninyo. So you can come into the picture dahil hawak nyo, Securities and Exchange Commission ho kayo, may mga pamantayan na dapat sundin ho itong mga networking company, sir. Naglalabasan na naman ho, sir. Inilalapit na ho namin sa inyo. Live ho tayo sa PTV4. Kasama si Alex Santos, si Ben Tulfo ho to, sir. Para sa kabatiran ho ng iba ho, Luzon, Visayas at Mindanao. Kasi baka magbunga pa ho to ng panabagong racket Baka sa susunod, pati karsunsilyo, pantalon, sapatos, kukunin na lang ho. Para lang, isasanla na lang. Parang, parang masahol pa sa sugal ho to, sir. Di ba, sir? Opo. Kaya nga, ang gagawin natin, of course, we have to protect one. Alright. Kasi ito naman mga victims na mga ito, of course, they would like to earn money. Yes. But then, itong mga corporations na mga ito, so they are actually engaged in, I don't know if they are engaged in pyramiding o gano'n. So they have to come to us so that we can evaluate their complaint Okay. and we can help them. Well, bukas na bukas ho, sir, ilalapit na ho namin ang reklamo ito kasama ho yung biktima. Para sa ganun, mag-imbestiga na ho kayo. Para official na ho, sir. Our office is open. Okay. Alright. Thank you, sir. Maricor Intruso. Nandiyan pa ho ba kayo, Maricor? Yes, Sir Ben. Narinig mo, Maricor, Ilalapit na namin to sa Securities and Exchange Commission Compliance, Monitoring, and Surveillance Division ho nila sa mga kapareho sa inyo na medyo may mga nilalabag. Hindi ko namin sinasabing official, pero hindi ho magandang dating na kinukuha nyo yung mga gadget, mga personal na bagay na hindi against their will. Sir Ben, yes. Pwede po bang kausapin si Sir Hiner? Siguro ma'am, ganito na lang. Sa SEC na lang. Sa Securities and Exchange Commission na lang kayo magpaliwanag. Wag na ho dito kasi baka malagay pa kayo sa malaking kahiyaan pag ako manghimasok pa. Wag na ho. Okay. Alright, ma'am. See you sa Securities and Exchange Commission, ma'am. Okay? Okay, sige po. Consider nyo ho na isang complaint po yon. Okay na, samahan ka na namin doon, Doon mismo sa Securities and Exchange Commission, ipatatawag sila. Hambalusin natin yun, sapatusin natin yung kumuha na yun. Si Manuel. Tadyakan ko sa lalamunan yun Sige, alright? Okay, bukas. The fish are eating. So should you, anak. Thank you. You're welcome, anak. What does anak mean? It means my child. Ako, mga ka-KP, kapusta ho tayo sa oras at susunod na ho ang Ulat Bayan ni Aljo Bendijo at kasama rin po natin sa PTV. Abangan nyo po bukas ang kaso ng isa pong nating OFW na minolestya at pinagbantaan po siyang papatayin dyan po sa Saudi Arabia. Ngayon sana gusto namin kaso wala tayong oras. Kinapos na tayo ng oras. Tutulungan sana natin yun. Yung mga nag-iisip dyan sa mga network, siguraduhin ninyo. Hindi kayo madudugas. Marami ng dorobo, nagkalat. Yung iba, desperado na. Pinapatulan na, pati mga relo ninyo. Bandang huli, pati karsunsilyo ninyo, pati mga ano kasi yan, Ben points yan Kaya kahit pinapatulan na lang lahat. Eto, nag-iisang sumbungan ng prime time. Bagamat maiksi lang oras namin. Talagang gagawin ho namin lahat. Higit sa sumbungan, investigahan isyong kinakailangang solusyonan. Ang serbisyo pampubliko dapat kilos pronto.